Good evening and welcome to Legally Yours PH. Huwag pong kalimutan, bago pong lahat, ay paki-subscribe and follow po yung ating Facebook page at YouTube channel para every time na mag-live tayo at meron tayong programa na pinapalabas dito sa ating channel ay mapoprompt kayo at ma-update kayo sa ating mga topics. Of course, sasagot din tayo sa mga katanungan ng ating mga kapatid. Huwag kalimutan ipadala dito sa comment section ng ating topic kung meron kayong katanungan, and we will try to answer that as soon as possible. Ngayon pong araw ay pag-uusapan po natin yung tinatawag na bagong batas, yung Republic Act 11229 or yung tinatawag nating Child Safety and Motor Vehicle Act. Pag-uusapan po natin yung mga salient points, yung mga applicability ng batas. Kasi alam naman po natin na maraming mga katanungan na hindi nasasagot at hindi na-explain. So we will try to explain kahit papano at maintindihan ng ating mga kapatid. Ano po itong Republic Act 11229 o yung Child Safety and Vehicle Act? Ito po yung batas na nagsasabi, nagdi-disallow, nagbabawal sa mga bata na may edad na 12 years old and below na umupo po doon sa front seat ng mga vehicle. Okay? At ito din po yung batas na nag-mandate na dapat gumamit ng child restraint system o yung upuan na pambata o child seat. Sabi ng batas po ay mandatory po ito na dapat sundin ng ating mga vehicle owners and drivers. Maya-maya po ay pag-uusapan natin yung mga katanungan. Anong edad ba? Ano po yung mga exemptions kung meron? Always po yung batas na ito is very particular about age o sa edad ng bata. Ang tanong palagi ay anong edad yung covered na batas na ito? Sabi ng batas, all children, lahat ng mga bata na may edad 12 years old and below. So wala pong qualification yan. Pag yung edad ng bata ay 12 years pababa, ay covered po ng batas na ito. Meron naman pong height requirement. Kung tatanungin natin, ano po yung mga... Kasi kung naalala natin mga kapatid, merong isang TV show, no? In fact, sumikat sa social media itong interview ng isang host sa isang director, I think, ng Department of Transportation, na nagtanong, paano po kung mataas yung anak ko? Sabihin natin, he is 12 years old. Alam mo naman natin, sa panahon ngayon, yung mga bata ay hindi mo malalaman talaga na medyo yung edad dahil sa kalakihan, no? Hindi kasi uniform yung height ng mga bata. So yung tanong po, meron po bang height requirement or meron exemption dahil sa height? Sabi po ng batas, a child may be exempted provided, okay, sabi ng batas, pwede ma-exempt yung bata kahit 12 years old and below siya, provided he or she is at least 150 centimeters or 59 inches or 4'11", 4 feet and 11 inches yung height. So, ibig sabihin po, pag yung bata kahit 12 years old pababa at may height na 4'11" or 150 centimeters or 59 inches, ay siya po ay exempted na gumamit ng child restraint seat, yung upuan na para pambata. Kasi obviously mga kapatid, pag ganun kataas yung bata, sabihin natin mga 5 up yung 12 years old o mababa pa yung edad, syempre uncomfortable naman. Malamang pag yung vehicle mo ay sabihin natin sedan, maliit lang na kotse, malamang po ay aabot sa roof yung head ng bata. So parang awkward and mahirap, very difficult for the children. Okay, so sabi ng batas na kahit 12 years old siya o pababa, pag yung height niya ay more than, sabi pag umabot ng 4'11" pataas yung height, ay hindi na po kailangan gumamit ng child seat para sa kanila. Ibig sabihin po, ang sabi ng batas, kung exempted siya na gumamit, it does not mean na hindi pa rin applicable yung batas. Meron pong provision yung batas na nagsasabi na kung hindi man siya pwede
doon sa child seat ay hindi rin po siya pwede umupo doon sa front seat o sa tabi ng driver. Diba? Kasi sabi ng batas, dalawa eh. Yung batang may edad 12 years old pababa ay hindi pwede umupo doon sa front seat, no, sa tabi ng driver. At kailangan sa likod pero gumamit ng child restraint system or yung child seat. Pero sabi naman ng batas, pag yung height ng bata ay lumagpas ng 4'11", taas, ay hindi na kailangan ng child seat para upuan niya. Pero hindi pa rin siya pwede makaupo doon sa front seat. Kasi nga, mag-a-apply yung provision ng batas na pag 12 years old and below ka, ay hindi ka pwede doon sa harap. Okay? So, sabi ng batas ay kung hindi ka pwede sa child seat, ay dapat gamitan yung bata ng regular na seat belt. Yung bang ginagamit ng mga matatanda, no? So, hindi siya pwede sa harap, hindi siya pwede rin gumamit ng child seat kasi mataas siya. Pero kailangan pa rin gumamit ng regular na seat belt. Okay? Kasi yung objective ng batas is the safety of the children. Very clear. Next po. Ano po yung mga sasakyan na covered? Kasi nga kanina sabi natin yung meron bang katanungan, no? Yung isang host and then sinagot ng isang direktor ng isang departamento, yung Department of Transportation, na sabi niya, di kung mataas yung bata at malaki, dapat bumili ka ng bagong vehicle o malaking vehicle. So medyo it became a laughing stock in social media. Okay? So balik tayo dito, yung tanong kung anong sasakyan na covered ng batas. Okay, sabi ng batas, all public and private motor vehicles. Dito na tayo nagkakaproblema kasi when we say public, ay yung siyempre for public transportation. Except, sabi ng batas, hindi covered yung tinatawag nating tricycle and motorcycle. Of course, obviously, saan mo ilalagay dun sa tricycle? Saan mo ilalagay dun sa motorcycle? At ito po yung nagiging problema ngayon at I think dapat pag-aralan ng ating gobyerno kasi po when we say public vehicle, sa jeep siyempre kasi sabi ng batas yung hindi lang covered yung tricycle at motorcycle. So obviously yung mga katanungan paano yung tawag natin mga other public transport vehicles. Yun ang nagiging problema. Pero very clear, sabi ng batas, lahat ng pampubliko at pribadong motor vehicle except tricycle and motorcycle. Okay. Sabihin natin, pag yung bata, for example, is below 12 years old and then hindi naman siya ganun katangkad. So sa katanungan palagi meron bang circumstances o panahon na mai-exempt yung bata? Sabi ng batas, opo. Ano po ito? Dalawa po yung sinasabi ng batas. During medical emergencies, of course, you don't have time anymore to use the child seat. Hindi mo na magagamit yung child seat. So dahil mayroong medical emergency, kahit po sa harap ay pwede ilagay doon yung bata. If during medical emergencies. Pangalawa po, if the child has a medical or developmental condition na kailangan i-attend ng parent. So malamang gusto ng parent ay makikita na yung bata doon mismo sa tabi niya. So, nai-exempt yung mga bata sa paggamit dito. Kasi feeling nila, they are being, being restrained. So, may mga cases kasi na siguro pinag-aralan ng ating mga lawmakers na kailangan i-exempt yung mga ganitong may mga kondisyon na mga bata o yung may mga special attention needed na mga children. Okay? So, dalawa po yung sinasabi ng batas natin na pwedeng i-exempt despite na 12 years old and below at hindi naman ganun kataas o 4'11" pataas yung bata. Next po na tanong. Kailan po yung kaninang sinasabi natin, kailan po maglalagay ng child restraint system yung mga public utility vehicles? Siyempre, yung auto, yung mga taxi, yung mga jeep, di ba? Kasi sabi ng batas, all public and private vehicles except tricycle and motorcycle. Saan ba ilalagay ng
ng mga jeep na ito o taxi? Ang sagot po, kasi the law mandates that the DOTR or Department of Transportation has to conduct a study na kung paano gagamitin ito sa buses, sa taxis, sa vans, and other modes of public transportation. Kasi naman, merong peculiarity yung design or design ng mga public transport vehicles. Could you imagine putting a child restraint system o child seat sa mga jeep, di ba? Siguro sa bus, probably pwede kasi malaki yung bus. How about yung mga taxi, di ba? At isang problema pa, yung clamor ngayon ng mga public transport operators ay that is a heavy burden. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na may pandemic, alam naman natin that these child seats, no, kung makikita natin dun sa mga online selling shops, no, kahit sa mga supermarkets o department stores, masyado pong mahal. So I think dapat pag-usapan ng o pag-aralan pa ng gobyerno o paano gagawin ito. Probably if necessary, they will also provide mga program subsidies doon sa mga mahihirap nating mga kapatid. Kasi hindi lahat po ng nagpapatakbo ng mga public transport vehicles ay merong malaking kapital. No? Lalong-lalo na sa mga jeepney drivers, taxi drivers o owners ng mga pampublikong jeep o taxi o kahit ng mga bus corporations ay meron naman po kasing limitation yung funding nila. Lalong-lalo na again, yung mga nangyari sa panahong pandemya. So medyo that's a burden financially sa ating mga kapatid. So again, dapat talaga pag-aralan ito. Okay? Lastly po, yung katanungan. Pag nag-violate yung ating mga kapatid, ano po yung mga penalties na sinasaad ng ating batas? Una po, of course, first offense ay 1,000. So that is a traffic violation. Katulad din ng non-wearing of seatbelts, di ba? So meron kang first offense na 1,000. For the second offense, meron pong 2,000 pesos. For the third and succeeding offenses, ay meron pong 5,000 pesos na fine. Of course, may kasama na pong suspension ng driver's license for a year for the third and succeeding offenses. So, pwedeng masuspend yung driver's license. Medyo kawawa naman po yung mga kapatid nating driver, for example, na hindi naman nila kasalanan kung bakit hindi nakapag-install ng mga child restraint system or child seat sa kanilang mga minamaniyong vehicle. Kaya po, itong sabing penalty daw ng mga drivers ay dapat din po ay i-consider sa panahon ng pandemya. Pero yun po yung batas, no? Sinasabi na may merong fines and merong penalties. And of course, sinasabi din ng batas na equally liable and responsible and pwede ding ma-penalize pag ginamit nating mga child seat restraint system ay substandard or defective. Yung bang ginagawa-gawa lang, mura yung pagkabili, pero hindi naman standard, hindi naman reliable, di ba? That it will defeat the purpose of considering the safety of the children. Yun po yung sinasabi naman. Ayo po ang programang ito ay nakatulong sa ating mga kapatid. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel and of course, like and follow sa ating Facebook page. Maraming salamat po and see you again on the next topic in the next episode.